Hello again, ganda kachika live! Kumusta po kayo mga kachika? Andito na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating showbiz update, gusto ko lamang pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang mga legit subscriber natin at sa naniniwala sa channel na to. Maraming salamat po. Eto na nga po dahil na po patuloy pa rin pong trending at pinag-uusapan ang issue po tungkol kay Miss Catherine Bernardo, Mr. Alden Richard, at Mr. Daniel Padilla. Ito nga po dahil po sa patuloy po na ini-issue o patuloy po na sinasabi na nagkabalikan na nga raw po itong si Mr. Daniel Padilla at Miss Catherine Bernardo. Ayon nga po kay Mr. Christian Gasa, ngunit napapaisip po ang mga netizen, lalong-lalo na po ang mga Catherine fan. Kasi nga po sa isa pong vlog ni Mr. OG Diaz, sinabi niya po na ito pong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla is nag-usap lang daw po na may nakapagsabi daw pong source sa kanya na wala nang spark, na wala na raw pong kilig sa kanilang dalawa. Kaya marami na pong Catherine fans at ang mga ibang netizen po na nalilito na kung sino pa yung paniniwalaan po nila. Siyempre sa akin po is isa lang ang aking masasabi. Isa itong taktika nila, isa itong ginagawa nilang issue para ma-pressure po si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard. Ginagawa po nila tong fake news na ito para ma-trigger po sila na mapaamin itong dalawang to kung ano yung relasyon na meron sila. Yung po yung nakikita kung paraan po nila kung bakit sinasabi nila na may sinasabi itong si Mr. Christian Gasa na mayroon pong source na nakakakita po at may mga video po kung bakalat na nag-uusap po sila ng palihim. Ito po yung sinasabi ni Mr. Christian Gasa na dati rin naman po sinabi ni Mr. OG Diaz. Ngunit nga po, nagtataka din po ang mga netizen at mga bakit magkaiba po yung sinasabi ngayon ni Mr. OG Diaz at ni Mr. Christian Gasa. Sa akin is, ito lang yung way po nila para itong si Mr. Alden Richard at Miss Catherine Bernardo mapilitan silang, kasi nga patuloy na kumahalat itong fake news na to na gusto nilang mapilitan silang maglabas ng opinion nila or maglabas ng totoo kung ano yung totoo. Ngunit nga sinasabi ko po, magiging tahimik lang po ang Catherine kasi nga po gusto po nilang maging private yung kung ano meron sa kanilang dalawa. Kasi kung tutusin naman po, isipin po natin na hindi po magsasalita itong si si Mami Min Bernardo na huwag maniwala sa fake news. Hindi po siya maglalakas ng loob magsalita ng ganon na alam po niya na kung totoong nakikita na nga itong si Mr. Daniel Padilla at Miss Catherine Bernardo, alam na naman po na maikli lang po yung yung showbiz po na maraming makakakita Kaya hindi po siya maglalakas ng loob na magsabi ng gano'n na fake news po yun. Kasi nga, alam po niya na hindi po totoo yun na nakikita inang palihim si Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla. Siguro, yung itong sinasabi nga po nila na nagkita nga raw po itong si Mr. Daniel Padilla at Miss Catherine Bernardo na hinabaan or binigyan na lang po nila ng dagdag kwento. Ito yung kasi yung time na Christmas ID station po nila na ginawa. Etong si Mr. Daniel Padilla, pumunta po siya sa dressing room ni Miss Catherine Bernardo para kumustahin or mag-hi or magsabi na sige mauna na ako. Parang ganun na ito naman si Miss Catherine Bernardo, pinakita lang niya po yung kagandahang asal. Kaya nakipag-usap lang po siya ng saglit, hindi naman po sila nagtagal. Kaya pinapakita, ayaw niya naman kasing maging bastos dun sa taong si Mr. Daniel Padilla. Kaya kinausap niya po yun at pinakitaan niya ng tamang pag-uugali na magiging tamang tao. Kasi nga po, naging bahagi ito ng kanyang buhay na sa ilang taon po silang nagsama or nagkarelasyon. Kaya pinakitaan niya po ng magandang asal, hindi po yung kahit na nasaktan ka is pakikitaan mo ng yung taong nanakit sa'yo ng masama. Hindi po ganung klaseng tao si Miss Catherine Bernardo. Ito naman po kasi mga nakakita sa kanila.
or naka-spot or may nakuha na sila ng video that time na nag-usap sila is dinagdagan or iniklian yung kwento. Pero sa akin, sa palagay kong to is dinagdagan po nila. Pinahaba lang nila yung kwentong yun. Kaya yung mga ibang vlogger, isa lang po yung naging sagot ni Mami Min eh. Huwag maniwala sa fake news na lumalabas. Kasi alam po niya yung totoo eh. At tinuro pa nga po niya si Tita Long Gumatay na sabi pa nga ni Mami Min na itanong niyo na lang po kay Tita Long. Ito naman kasi si Tita Long is matagal na po niyang sinusuportahan. Founder po siya ng KB Batis na mula nung nasa bulilit pa lang po itong si Miss Catherine Bernardo is sumuporta na po talaga itong si Tita Long. And this time kasi may ilang miyembro kasi ng KB Batis na nag-birthday, nag-celebrate po sila sa isang restaurant na ito namang si Tita Long inimbitan si Mami Min. At syempre si Mami Min sobra yung tiwala niya kay Tita Long, kaya pinaunlakan niya yung inimbitasyon sa kanya. And then, yun nga po, na-interview ng konti si Mami Min at diretsahan po sinabi ni Mami Min na wag maniniwala sa fake news. Samantalang, di na rin po nakapagpigil itong si Mr. Alden Richard. Pero, simple lang po yung banat ni Mr. Alden Richard na sobra akong naging sa kanya, naghumanga. Kasi napakasimple lang yung banat niya na may meaning. May makahulugang post nga po itong si Mr. Alden Richard sa kanyang Instagram account. Mababasa sa kanyang IG account story, ito nga pong February 24, ang pahayag na food for thought, mind your own business. Tingin nga po ng mga netizen ay sagot ito ng aktor sa mga nagliliparang balita or chismis tungkol sa kanila ng on-screen partner na si Miss Catherine Bernardo. Ilan nga po sa sinasabing hindi na umano itinuloy ng aktor ang panliligaw kay Miss Catherine at magkaibigan na lamang po sila. Sinasabi rin po ng mga fake news is na deadman na raw sila sa isa't isa ngayon ni Miss Catherine Bernardo at Alden dahil naipalabas na nga raw po ang kanilang pelikula. Tanggap naman po ng ilang fans na promo lang ang sweetness doon ng Katden dahil nga sa kanilang reunion movie na Hello Love Again. Sa IG post nga po ni Mr. Alden Richard, may nabasa akong ilang komento lang na babanggitin lang po natin. Nakakatakot magalit ang mga mababait. Kasuhan mo na yan, Mr. Alden Richard. Di ba naman kayo sanay kay Alden? Yan naman po sa tatlo ang aking nakita na naispatan na nag-comment po doon sa IG story ni Mr. Alden Richard. Yung meaning na pinost po ni Mr. Alden Richard sa kanyang IG story na food for thought is sa akin kasi ang pagkahaalo ko dito ay yung kulang ng idea or piece of information that worth pondering. Yung ganong ekspekto ng yung food of thought eh. So parang pinalalabas na kulang ka sa idea or kulang ka sa information. Parang yun nga po, for short is fake news. Yung food for thought. Para sa akin yun sa tingin ko sa aking opinion yun yung food for thought is kulang ka sa idea, konti yung piece of information mo, or understood fake news. At dinagdagan niya na mind your own business. Kaya for me, ang masasabi ko dito is, eto nga po, kumikilos na po itong si Mr. Alden Richard for kasi kung mapapansin niyo po sa IG account ni Mr. Alden Richard, panay trabaho lang po yung pinopost niya. Pero or sa mga prayer, mga ganyan, may quotes na nagustuhan siyang pampalakas ng loob, parang ganon, for prayer, parang mga ganong lang ni Mr. Alden Richard. First time niya na post sa kanyang IG story or IG account na ganitong words na pinapalabas ito na as in talagang parang pinanindigan ni Mr. Alden Richard. Pinakita niya na isa yung puri na lalaki na fake news. Pinagtatanggol niya talaga itong si Miss Catherine Bernardo, or pinagtatanggol niya yung sarili niya kasi nagsabi siya doon sa kanyang IG food for thought. It's considering po yun na sa akin po is a fake news. Kaya sa mga Katden fans, abang-abang lang po tayo kasi
alam ko po one day magsasalita ito or may bibigay na message kahit maliit na information lang to si Mr. Alden Richard kapag ito hindi niya naiwasan na ma-interview siya. Alam ko na ito sasagot to si Mr. Alden Richard pero malit lang. As in, konting information lang yung sasagot ni Mr. Alden Richard na hindi niya papahabain ang usapan. Kaya hinihiling ko po sa inyo na magtiwala po tayo sa Katden. As in talaga po na huwag po tayo maniwala sa mga fake news. At isa nga po, isi-share ko lang po itong nakita ko po to sa dahil sa ating pagsisearch, nakita ko ito sa X na dating Twitter na may nag-uusap or may conversation na ito daw, hindi pa naman to sure na na confirm pero sa tingin ko is hindi siya gumagawa ng kwento. Yung isang hardinero daw po ni Miss Catherine Bernardo is kapitbahay po nila. And then nagkwento nga po hardinerong yun na ito daw po si Mr. Alden Richard pumupunta po sa bahay po ni Miss Catherine Bernardo twice in a week. Minsan, late na pumunta si Mr. Alden Richard, minsan naman po napapaaga siya. At sabi ko nga po, lagi ko nga po sinasabi, or ilang beses ko na siyang binanggit, na ito nga po si Mr. Alden Richard, pinapakita niya talaga kung ano yung sinasabi niya. For example, sinabi nga niya pag nagka-love life siya or nakita niya na yung tao mamahalin niya, magbibigay siya ng time. Kaya nga po, itong 2025, kung papansinin niyo konti lang po yung project na kinuha ni Mr. Alden Richard. Hindi siya rat-rat sa trabaho. As in, nagbibigay siya ng time para sa love life niya or para sa sarili niya. Na yun nga po yung sinabi niya at pinatotohanan niya po. At kita naman po natin na talagang ito si Mr. Alden Richard is ginagawa niya yung sinasabi niya, hindi lang siya sa salita. Samantala, dumako naman po tayo sa ating ibang showbiz update. Nagsalita na nga po ang aktor na si Mr. Baron Gessler matapos maging viral ang kanyang mugshot na kuha umano sa isang police station sa Mandaue City, Cebu, nitong linggo, February 23, 2025. Sa kanyang Facebook na yung Lunes, February 24, binasag na po ni Mr. Baron ang kanyang katahimikan ukol sa kanyang pagka-aresto. Pinalagan nga po ni Mr. Baron ang mga ulat mula sa ilang news outlet na hindi umano beripikado. Irresponsible journalism daw ang pagpapakalat ng misinformation tungkol sa nangyari sa kanya. Buong pahayag ni Mr. Baron, breaking my silence. There's a lot of misinformation circulating, especially from news outlet that failed to verify the facts before reporting. Irresponsible journalism has blown things out of proportion, creating an unnecessary confusion. I want to make it clear I'm okay and I was seeking legal advice to address this properly. To those who continue to stand by me, thank you. Your support me everything. Hindi dinetalye ni Mr. Baron ang kanyang panig tungkol sa insidente. Nang kumalat ang mugshot ni Baron sa Facebook kahapon, ilang netizen ang nagakalang fake news ito. Ayon sa post ng isang netizen, flooded na umano ang kanyang Facebook feed ng share photos ni Mr. Baron na naaresto. Paniwala ng netizen, fake news ito dahil may post pa raw ang aktor sa Instagram story kasama ang misis nito. Hanggang sa ilang news outlet na sa Cebu ang naglabas ng balita tungkol sa pag-aresto kay Mr. Baron. Ayon sa ulat ng Cebu Daily News, naaresto si Mr. Baron sa bandang alas 3:50 na madaling araw noong Saturday, February 22 dahil nga sa sobrang kalasingan. Ilang oras daw natili sa Kanduman Police Station ang incognito actor. Ayon naman po sa ulat na IFM 93.9 Cebu, sinabi ng Police Call Mercy Villaron, ang Public Information Officer ng Mandaue City Police Station, kasama raw ni Baron ang kanyang in-laws na nag-inuman sa kaninang tahanan. Habang nag-iinuman ay bigla na lamang daw may binalibag itong si Mr. Baron sa kanya na nagpatawag ng pulis ang kanyang in-laws. Ilang oras daw na na-detain si Mr. Baron sa pulisya. Nakalabas naman daw si Mr. Baron matapos magbayad ng penalty na nagkakahalaga ng 500. Dahil sa paglabag ng City Ordinance 11-2008-434